Paano gumawa ng email address para sa inyong e-travel registration? Marami kasi mga pasahero or mga OFW ang hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Wala ring response ang ating gobyerno tungkol sa issue, kaya magtuturo ako sa inyo ng solusyon. Nananawagan din ako sa isang vlogger na alam mo na kung sino ka. Dahil ikaw lang ang may direktang contact sa ating gobyerno, sa DMW, OWA at sa DICT. Ngayon ka kailangan ng mga tao para ilapit ang hinaing nila. Dahil hindi lang naman din ang mga OFW ang apektado sa issue na ito, pati lahat ng mga pasahero, dahil marami din talaga ang hindi nakakatanggap ng code sa kanilang email address. Kung baga, public concern na ilalapit sa ating gobyerno, na mas maganda na yung unang registration sa e-travel na hindi email-based ang code. Tungkol naman sa pagbablog ay wala naman ding perpekto. Nasa tao na lang din kung paano nila ipoproseso ang mga impormasyon na nakukuha nila. Yun lamang at maraming salamat in advance. So, para makagawa kayo ng bagong email address, dahil guys, gumawa ako at tinry ko sa pag-register sa e-travel at nakatanggap ako ng code doon sa bagong email address na ginawa ko, kaya ituturo ko sa inyo. Pumunta kayo ngayon sa inyong email. I-click nyo yung add another account and click Google. Dito naman guys, i-verify nyo kung kayo talaga ang nag-access sa inyong Google account. So ilalagay nyo ang inyong password o kaya ang inyong fingerprint PIN. Lalabas ito, checking information or checking info. At para makagawa na kayo ng bagong email, click create account. Mamimili kayo guys kung pang personal or kung pang business. So piliin nyo ang personal and click next. Ilalagay mo na ngayon ang inyong pangalan at apelyido. And after that, click next. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong birthday at ang inyong gender. At click nyo ulit ang next. Tapos guys, eto, magsasuggest sa inyo si Google ng email address kung wala kayong maisip. Pero kung may naisip kayo, ay click nyo yung create your own email address. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong personalized email address and after that, click next. Gagawa na kayo ngayon ng inyong password at dapat mixed number, symbol at letter. At para hindi nyo makalimutan guys, ay dapat ilista nyo ang inyong email address at ang password na ginawa nyo. And after that, click next. Lalabas na ito, review your account and click next. Tapos guys, ito na ang lalabas, privacy and terms. I-scroll nyo lang at click I agree. At ito na ang lalabas, processing, at hintayin nyo lang ng mga ilang minuto. At kahit lumabas na error ay puntahan nyo pa rin sa inyong email at ayan na guys, makikita nyo na ang bago nyo gawang email address. At ginamit ko na nga ito sa e-travel website. Pagpunta ko sa e-travel website ay nilagay ko ang email address na bagong gawa natin. Tapos click ko ang continue. At may nag-pop up na nag-send daw sila ng OTP or ng code sa email address na nilagay natin. Eto na guys, pag-check ko sa bagong email address na ginawa natin, ay natanggap ko na yung code galing sa e-travel website. So, ganun lang ang mga gagawin ng mga OFW or ng mga pasahero na hindi nakakatanggap ng code sa kanilang unang email address. Gumawa na lang kayo ng bago. But take note na inuulit ko, ay dapat ilista nyo ang email address na gagawin nyo at ang password para hindi nyo mawala at para hindi nyo makalimutan. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa bagong update na e-travel, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi kayo malito. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.